Naimbag nga aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome sa Usapang Tito Manny. Attorney Harry Roque, tumirada na naman. This time, ang sabi niya, si President Bongbong Marcos daw ay puppet lang ni Martin Romualdez. Pero bago po ako magbigay ng reaction ko dyan, syempre good news muna tayo. Unang-una po, galing po sa Presidential Communications Office, DTI reports $14 billion in investments already actualized from presidential foreign trips. O, doon po sa mga hinahanap yung investment pledges daw na nakuha ng ating presidente sa kanyang mga foreign trips. Puro pledges pa lang daw. Wala naman daw mangyayari doon. Makinig po kayo. Sabi po dito, investment pledges from foreign firms during the presidential visits over the past 16 months are now being actualized substantively and tangibly, boosting the position of the Philippines as a premier investment destination for foreign businesses in Asia. Yan po ay ayon sa DTI o yung Department of Trade and Industry. So ano po ang ibig sabihin ng actualized? Yan po ay naisakatuparan na. Hindi na lang po siya basta pledges. Dahil kahit na anong paliwanag ang gawin ko, hindi naman maniniwala itong mga antay. So, bahala sila sa buhay nila. Basta ang katotohanan po niyan, pahiya po sila dahil yung sinasabi nilang hanggang pledges lang daw yan, actualized na po. Naisakatuparan na po at ito po ay katotohanan na. $14 billion in investments na galing sa mga biyahe ng ating presidente sa ibang bansa ay nagkatotoo na po. Hindi na lang po siya basta pledges. So, iyan po ang mga resulta ng paparty-party ng ating presidente sa ibang bansa. Yan ang resulta ng biyahe lang ng biyahe ang ating presidente. Imbis daw unahin ang mga problema ng bansa, inuuna pa yung pagliliwaliw. Ano kaya masasabi nila dito sa balita ng DTI? But again, wag na po nating asahan na tatanggapin nila as fact itong balita ng DTI. Kasi hahanapan pa rin po nila yan ng negative. Postahan tayo. Basta inggit, pikit. Yun lang po ang masasabi ko. Wala po silang makikitang maganda sa ginagawa ni President Bongbong Marcos. Harry Roque, makinig ka ha, bago tayo pumunta sa'yo. Pakinggan mo ito mga good news ng ating presidente. Susunod na good news galing po sa isang opisyal ng NEDA. Philippines on path to continuous economic recovery with latest inflation and employment data. Dahil hindi po ba nabalitaan na natin ang inflation rate sa Pilipinas ay bumagal at ang employment rate naman natin ay tumaas na talaga. Kasi alam nyo po, yung mga nagsasabing walang nangyayari na sila ay naghihirap dahil wala silang trabaho, bakit itong mga taong ito ay nakahanap ng pangkabuhayan? Dahil hindi po nila inaasa sa gobyerno ang kanilang kakainin sa araw-araw. Imbis na bumatiko sila, magtrabaho sila. O ayan, nakahanap ng trabaho, di makakatulong pa kayo sa ekonomiya ng bansa. Hindi katulad dito mga walang magawa, kundi ang hanapan ng hanapan ang gobyerno ni President Bongbong Marcos at umaasa na lang sa ayuda. At ang panghuling good news po, President Ferdinand Marcos Jr. confirmed that the government of Saudi Arabia is in the process of paying out unsettled wages and insurance claims of around 10,000 overseas Filipino workers left jobless after construction companies in the kingdom went bankrupt in 2015 and 2016. Ayon po dito sa Balitang Bayan, inihayag ng Department of Migrant Workers na sa mga susunod na linggo, makukuha na ng nasa 300 overseas Filipino workers na nawala ng trabaho sa Saudi Arabia ang hindi nila natanggap na sahod. Ayon kay DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak, na makiklear na ng bangko ang mga cheque nila sa susunod na mga linggo. This is just the start of what we see as a deliberate process of distribution of claimants' checks and encashment resulting into the full payout of each of our displaced OFWs' unpaid claims and other benefits.
Batay sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nagsimula ang pagbabayad sa hindi nabayarang sahod ng nasa 1,104 OFWs simula noong Enero. Nasa 843 ng mga OFW ang na-encash na umano ang pera at yung mga iba ay sa mga susunod na linggo na. So yan po ang isa sa mga resulta ng pakikipag-usap ng ating presidente sa mga leaders ng ibang bansa, this time dyan po sa Saudi Arabia. So ano kaya ang masasabi ng mga tao dyan na tatamad-tamad ang ating presidente at wala siyang pagmamahal sa ating mga kababayan? Okay, reaction ko naman po dito kay Harry Roque. Talagang walang tigil talaga ito sa paninira ng ating bansa. Sabi ko sa inyo ang dami kong nababasang mga comments kaya nagkakaganyan si Harry Roque ay dahil hindi daw siya nabigyan ng posisyon sa gobyerno ni President Bongbong Marcos. Totoo man o hindi, hindi ganyan ang ginagawa ng mga tao, lalo na ng mga lawyers daw kung sila ay may pagmamahal sa Pilipinas. Sabi niya, puppet lang daw si President Bongbong Marcos ni Speaker Martin Romualdez. Sos, sa dami ng nagagawa ng ating presidente, yan ba ang tinatawag ng puppet? Dahil sabi ko nga sa inyo hindi nila matanggap itong mga tao ni former President Rodrigo Duterte na yung tinawag ng amo nilang weak leader, lalabas na mas malakas pa pala kesa doon sa idol nila. Akala nila mapapasunod nila si President Bongbong Marcos sa lahat ng gusto nila. Para bang didiktahan nila si PBBM sa kung ano ang dapat gawin ni President Bongbong. Nagkakamali po kayo. At nagkamali sila. Big time ang pagkakamali nila. Dahil ito po sinasabi ko sa inyo, itong weak leader na si President Bongbong Marcos will outdo ex-President Rodrigo Duterte. Well, again, kanya-kanya po kasi yan ang opinion Meron talagang hindi tatanggap niyan, pero mas marami po ang tumatanggap na President Bongbong Marcos will be one of the greatest presidents of the Philippines. Kaya ako nanghihinayang ako kay ex-President Rodrigo Duterte. Hangang-hanga ako sa kanya sa mga nagawa niya sa Pilipinas. In fact, hindi po natin pwedeng pasubalian or pasinungalingan ang kanyang mga nagawa. Although, marami din po siyang naging palpak. Marami po siyang mga pinangako na hindi natupad. Samantalang itong mga anti-Marcos, hanggang ngayon, yun pa rin 20 pesos na ipinangako daw ni Bongbong Marcos ang hinahanap. Nakita nyo na? Kahit na ilang daang beses natin ipaliwanag na hindi po yan ipinangako, yan po ay isa sa aspirations o pangarap ng ating presidente. Pero dahil sa paulit-ulit nilang inuulit na yan 20 pesos na bigas na yan ay pangako daw ni Bongbong Marcos. People tend to believe. So, hanggat may mga taong hindi tumitigil sa paninira sa gobyerno ni President Bongbong Marcos, kami pong mga pro-BBM ay hindi rin po titigil para iparating sa kanila kung ano-ano ang mga nagagawa ng ating presidente. Ngayon, ang pinapakalat naman nitong si Harry Roque ay puppet daw ni Speaker Martin Romualdez si President Bongbong Marcos na si Martin Romualdez daw ang nagpapalakad ng bansa. Alam niyo nung una, ang sinabi nila, si GMA daw ang nagpapalakad ng bansa. Sumunod doon, yung asawa daw na si Lisa Marcos, ang presidente ng bansa. Ngayon naman, si Speaker Martin Romualdez. Ang gagaling itong mga nagsasalitang ito. Wala naman silang ebidensyang mailabas. Puro haka-haka lang po yung mga sinasabi nila. Dahil alam nyo, itong kay Martin Romualdez, again, i-clear ko lang po ito Sa ngayon po, hindi po ako maka-Martin Romualdez. Sorry po to say. Honest lang po ako sa aking opinion. Ako po hanggang ngayon ay maka-Sara Duterte. Pero sabi ko nga sa mga past videos ko, isang bagay lang po ang magpapabitaw sa akin kay Sara Duterte. Pag napatunayan ko na siya po ay pro-China. Dahil hindi po pwedeng mag-tandem ang isang pro-Philippines at ang isang pro-China. At sa mga nangyayari ngayon sa ginagawa ng mga Duterte sa ating Presidente Bongbong Marcos, may mga netizens na nagsasabing, delikado, nakakatakot na kung si VP Sara ang maging presidente sa 2028 dahil siguradong manghihimasok ang tatay at mga kapatid. Pero para po sa akin kasi,
meron pong sariling paninindigan si Sara Duterte na ipinakita niya noong 2022 elections na kahit na anong sulsol ng tatay ng mga kaalyado ni former President Rodrigo Duterte na patakbuhin presidente si Sara Duterte, nung sinabi ni Sara na hindi siya tatakbo, hindi siya tumakbo. In fact, ang itatakbo na lang sana niya ay pagiging mayor ng Davao. But then, the rest is history. Si Sara Duterte po ay naging vice president natin. At sa mga surveys pa rin hanggang ngayon, number 1 pa rin po si VP Sara as presidential aspirant. Sana nga mapanatili ni VP Sara yung kanyang paninindigan na hindi siya pabor sa lahat ng gustong mangyari ng tatay niya or ng mga kapatid niya. So ako, porque I voted for Uniteam, I will still hope and pray na mapanatili ng Uniteam ang kanilang magandang samahan. Kahit na po ang daming nagsasabing watak na daw, wala na daw Uniteam. Pero mababasa pa rin naman natin, marami pa rin po ang sumusuporta sa Uniteam ni President Bongbong at ni Vice President Sara. Pero malayo pa po ang 2028 at marami pa pong pwedeng mangyari. Huwag lang po sanang manaig at manalo itong gustong sirain ang gobyerno ni President Bongbong Marcos. At idinadamay pa nila si Vice President Sara. So, maniniwala ba kayo na si Martin Romualdez ang nagpapalakad ng bansa? What with all the achievements na nagawa na ni President Bongbong? Yan ba ay dahil kay Martin Romualdez? Hindi po magagawa ng isang puppet lang. Sabihin na nilang puppet ni GMA, puppet ni Lisa Marcos, puppet ni Martin Romualdez, ang lahat ng mga achievements na nagawa na ng ating presidente at yung kanya pang mga binabalak at ang mga gagawin pa para sa ikauunlad ng ating bansa. Pero teka muna, Harry Roque, kung makasabi ka ng puppet si President Bongbong Marcos, ito bang si ex-President Rodrigo Duterte? Ano ba ang naririnig natin na paniniwala ng taong bayan? Ang paniniwalang si former President ay tuta ng China, na siya ay puppet ng China. Hindi nga ba, sa isang speech ni ex-president, sinabi niya sa harapan ng mga opisyalis ng China na baka gusto nilang gawing probinsya ng China ang Pilipinas? Ito nabasa ko po sa Inquirer.net. Ito po ay published February 19, 2018 pa. Headline po ng Inquirer, Make Philippines a Province of China. Duterte jokes in front of Chinese envoy. President Rodrigo Duterte joked that China could make the Philippines its province. Sabi po niya, gusto nyo gawain na lang ninyo kaming province. Parang Fujian, pati Philippine Province of China. Di wala tayong problema. Libre na lahat. His remarks drew applause from the audience of Chinese-Filipino businessmen whose guests included Chinese Ambassador to the Philippines, Zhao Zhanhua. At saka hindi ba, kaya galit yan si former president sa ating presidente dahil kinokontra ni President Bongbong ang gustong mangyari ng China. Si ex-President Rodrigo Duterte, ang tingin po talaga na nakararaming Pilipino ay pro-China po siya. So sino ang puppet? At ang analysis ko po dyan, kaya nagsalita na naman si Harry Roque ng ganyang tirada kay President Bongbong Marcos dahil nakasigurado na po sila na hindi papayagan ni PBBM ang ICC na arestuhin si former president. Hindi po ba? Ilang araw lang ang nakakaraan, umapila pa si Harry Roque sa ating presidente na sabihan daw ang mga ahensya ng gobyerno at pigilan sila na i-enforce yung warrant of arrest kung sakaling bumaba na yung arrest warrant. Ngayon, naglabas na ng statement ang DOJ at sinabi ni Secretary Remulla na talagang hindi pa papasukin ang ICC at kung maglabas man sila ng warrant of arrest ay hindi po i-enforce ng gobyerno ni PBBM. At ngayon, porque mas sigurado sila na hindi mahuhuli si ex-President Duterte, nagsalita naman tong si former president at sinabi niyang actually wala naman daw kinalaman si President Bongbong Marcos sa ICC. At hindi daw niya hinihingi ang tulong ni Bongbong Marcos dahil kaya daw niyang harapin ang ICC. Gano'n naman pala eh. Kung walang kinalaman si President Bongbong Marcos, wag na po nating pigilan si President Bongbong. Pabayaan na lang pong pumasok ang ICC. Pabayaan nila mag-imbestiga at maglabas ng warrant of arrest.
at ipa-enforce na rin po sa ating gobyerno, sa ating mga kapulisan. Arestuhin na nila si former President. Dahil sinabi naman ni former President, kayang-kaya niyang harapin yan. Bakit itong mga huling araw? May statement na naman si former President na hindi siya papahuli ng buhay. Kumbaga, patay kung patay. Makikipagbarilan daw siya talaga. Akala ko ba haharapin? Akala ko ba hindi kailangan ng tulong ni President Bongbong? O sige, huwag tulungan ni President Bongbong, pabayaan pumasok ang ICC. Hindi naman po ang ICC ang huhuli, kundi ang mga kapulisan natin. Anong ibig sabihin ni ex-president? Makikipagbarilan siya sa ating mga kapulisan? Kasi kung tutuusin naman po, kahit na sinasabing walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, nasabi ko na po ito sa ilang episodes ko. Granted na wala pong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Pero ang pinag-uusapan po kasi dito at ang hinahabol ng ICC ay yung time, yung panahon na tayo ay miyembro pa ng ICC. And that is around, I think, 2011 hanggang 2019. Wala na po silang jurisdiction o wala na silang pakialam from 2019 onwards o hanggang ngayon. Ang sinasabi po nila ay yung tayo ay miyembro pa ng ICC. Na kung tutuusin, tama po yun. Para po sa akin na correct me if I'm wrong. So kung ganyan din lang, Harry Roque, ang gusto mo mangyari, huwag nang pigilan ng ICC na yan. At pabayaan ng harapin ni ex-president yung kanyang kaso dyan. Para na rin naman malaman ng taong bayan kung may kasalanan talaga si ex-president. Yun lang naman po talaga kasi ang gustong malaman ng taong bayan. Talaga bang may kinalaman si ex-president sa mga patay na nangyari dyan sa EJK? O di maganda kung mapatunayan at mapawalang sala si ex-president. Malilinis niya ang kanyang pangalan. Sasabihin, hindi siya humihingi ng tulong kay President Bongbong Marcos at kaya niyang harapin na mag-isa itong ICC, pero makikipagbarilan siya at makikipagpatayan at hindi siya magpapahuli ng buhay. Ano ba yan? Hindi po ba? Nakakalito naman yung mga statements eh. Ano ba talaga? At dito kay Harry Roque, papaniwalaan ba natin ang mga sinasabi nito? Tandaan po natin, bago po mag-eleksyon ng 2016, ikinampanya ni Harry Roque na huwag iboto si Rodrigo Duterte dahil si Rodrigo Duterte daw ay mamamatay tao, a self-professed murderer. Yan po ang mga sinabi ni Harry Roque that time. Pero ngayon, ano sinasabi ni Harry Roque? Isang biyaya daw si ex-president sa Pilipinas. So paano natin paniniwalaan ang isang tulad ni Harry Roque na paiba-iba din ng statements? Sabi nga ng iba siyempre, political survival yan. Pero sa tingin nyo, mananalo si Harry Roque kung siya ay sumama ulit dyan sa 2025 senatorial elections? Hindi nga po ba? Parang nagtatawag pa ng people power itong si Harry Roque. Sabi pa ni Roque, magpi-people power na ba tayo? Huwag nyo pong gawin yan. Puputok tayo na parang pinatubo. That will trigger chaos pag inaresto ninyo ang dating presidente. Akala naman ni Harry Roque na kayang-kaya nila magtawag ng isa pang people power. Iba na po ang sitwasyon ngayon. Hindi na basta-basta mauuto ang taong bayan. Sabi ko nga sa inyo actually nakakahinayang po si ex-president Duterte. Imbis na mag-iwan siya ng magandang legacy dahil sa mga pangyayari nito, yung pong nagawa niya ay madudungisan ng mga ginagawa niya ngayon. At sa ginagawa ng mga tao ni ex-president tulad nila Sal Panelo at nitong si Harry Roque, kung sinasabi niyang magti-trigger daw ng chaos dahil nagagalit daw ang taong bayan kung aarestuhin si former president, ano po ba ang balita ngayon? Ayon po sa The Philippine Star, public approval of ICC drug war probe growing. More Filipinos are now supporting the ongoing investigation of the International Criminal Court into the previous administration's campaign against illegal drugs. Survey po yan na ginawa ng social weather stations. An SWS survey conducted from December 8 to 11 found that 53% of the respondents support the statement that the ICC should investigate drug-related killings during the Duterte administration. Yan pong survey na yan,
done from December 8 to 11 pa of 2023. Pero sa nangyayari ngayon, sa mga inilalabas na statements ng ating ex-president at itong sila Harry Roque, sa tingin nyo hindi tataas to? Kung akala ni Harry Roque, maraming magagalit ko ipapakulong si ex-president, mas marami po ang nagagalit na sa ginagawa ninyo. At tumataas ang bilang ng mga uma-approve na maimbestigahan si ex-president. Sabi pa dito, the latest survey also found that 57% of the respondents agree that the government should allow the ICC investigation regarding the drug-related killings during the Duterte administration. So kung ang pakikinggan po natin ay ang taong bayan, ang kanilang sentimiento, mahigit 50% po ang pumapayag na mag-imbestiga ang ICC dyan sa drug-related killings ni ex-President Duterte. Kaya ituloy niyo yan. Lalo ka na, Harry Roque, ipagpatuloy mo yung mga paglalabas mo, mga pahayag mo against our President. Huwag niyong ubusin ang pasensya ng Presidente natin. Hindi porke hindi kayo pinapatulan ni President Bongbong Marcos kung ano-ano na ang mga pinagsasasabi ninyo. Kapag gantong dumadami ang bilang ng mga Pilipino na mas nanaisin na matuloy ang investigasyon kay ex-President, aba, baka pumayag na rin ang ating Presidente. Tandaan mo, Mr. Harry Roque, ikaw ay umapila pa kay President Bongbong na huwag ipatupad yung warrant of arrest na yan kung meron man. So dahan-dahan ka ng pananalita, dahan-dahan ka ng pag-akusa. Sa bagay, tulad nga ng sinabi ko kung nung si former President Rodrigo Duterte nga tinawag mo ng mamamatay tao Tapos ngayon nasaan ka? Nasa poder ni ex-president. Ano naman ang susunod mong gagawin para sa iyong political survival? Parang naniniwala na nga ako sa sinasabi ng netizens natin Hindi ka lang nabigyan ng posisyon, ganyan ka na makakuda. Kung tutuusin sa panahon ngayon, wala pong relevance ang isang attorney, Harry Roque. Kayo po, ano ang masasabi nyo? Pabor na ba kayo na papasukin na ang ICC at maimbestigahan si former President Rodrigo Duterte? Comment lang po down below and I will see you next time. Diyos te Agnina. Peace.